The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. And welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. Nagsasabing, kumusta po kayong lahat? No? Kumusta? Kumusta ang buhay natin, no? Yan. Okay, so sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, especially sa ating mga workers, no, diyan sa Boracay, sa Katiklan, no, sa Malay, no, lahat po ng nagtatrabaho ngayon. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang prayer ko lang po sa inyo, sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon. And don't forget, no, sa lahat po ng nagtatrabaho and also sa mga nagnenegosyo, mga nagbebenta dyan, okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana ang prayer ko na palaging mag-ingat dahil mainit ang panahon natin ngayon, okay? So, huwag kalimutan na magbaon ng tubig kasi grabe ang init talaga. Dahil siyempre summer na, so mainit talaga ang panahon natin. So, kailangan natin magdala ng ng tubig, no? Or tumbler, no? Kailangan gid baka tayo sa init, ma-heat stroke yan. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat, no? Sa mga workers natin diyan sa Boracay, no? Sa Katiklan, sa Malay, sa lahat ng mga nagbebenta diyan, no? Magandang hapon sa inyong lahat. And prayer ko na bigyan kayo ng lakas ng Panginoon na magagamit nyo sa araw-araw na pagtatrabaho. And also sa ating mga men in uniform. Yan. Mga highway patrols dyan. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. No? Kahit mainit, no? Nandun nagsiservisyo pa din. Ang prayer ko ay sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon. And also, ipalayo kayo sa Panginoon sa mga kapahamakan or sa mga masasamang tao. Okay? And sana bigyan kayo ng strength ng Panginoon na magagamit nyo everyday and wisdom. No? Especially sa mga task na binibigay sa inyo. And also sa ating mga government officials dyan. Magandang hapon dito sa Malay, sa Boracay, no? Sa Katiklan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And naway bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom na magagamit nyo every day. Especially sa mga desisyon na gagawin nyo. Kung ano ang gagawin na para lumago naman ang ating bayan. Ayan. Okay? So, sana bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom na magagamit nyo every day. And also sa ating mga doctors, mga nurses, no, nagtatrabaho sa hospital. Okay? Dito sa Malay, no? Sa Boracay, sa Katiklan, okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon and wisdom na magagamit nyo everyday, lalo't lalo na marami ang nagpapa-check up subong. Okay? May mga sakit, no, damo. It's because dahil sa mainit, yan. At wala pang ulan sa atin, no? Kag salamat man sang Ginoo kay ginatagaan pagyapon kita sang strength. Kag tani nga buligan man ang aton mga doctors kag nurses, no, sang Ginoo every time nga may ara sila sa mga pasyente nga ginaalagaan nila. Kag ara sa mga pasyente nga ara sang mga sakit. Okay? So buligan tani ang aton nga mga doctors tagaan sang kaalam, wisdom sang Ginoo. Okay? And sa ating mga listeners and viewers, no, ngayong hapon, magandang hapon sa inyong lahat. And also sa ating mga farmers dyan. Okay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Okay, muni ang nami nga panahon daw magapahuway na, no? Magapahuway while gapahuway, no?
ara sang radyo kag nakikinig ng mga awitin or kung ano na mga station or kung naka-tune in ka sa 106.1 no Radyo Boracay no FM, mas nami pagid, no? Okay? And prayer ko nabigyan kayo ng kalakasan din ng Panginoon, no? And also sa inyong mga pananim na tani bigyan ng Panginoon ang inyong pananim na malusog, okay? At meron kayong magandang ani. Ayan. Okay? So sa ating pagpapatuloy ngayong hapon na ito, no? Ito yung pinaka-importante talaga ngayong hapon dahil makakapag-share na naman tayo ng salita ng Panginoon at makakarinig naman tayo ng salita ng Panginoon through live streaming, no, sa Facebook and also sa through live on air, no, sa ating radyo. Okay, so sa ating pagpapatuloy, dadalhin ko kayo dito sa salita ng Panginoon dito po sa Psalms. Dito po sa Psalms 100. Okay, verse 1 to 5. 5 verse lang ito, babasahin ko lang, maikli lang ito. Okay? Sabi dito ng salita ng Panginoon, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that had made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Ang Panginoon po ang mag-bless ng kanyang salita. Mag-pray po tayo. Let's pray. Lord Jesus, thank you so much sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord God, sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin, Lord God, na makapag-share ng salita niyo through live streaming and through on air, O God, sa Radyo Boracay. Thank you so much, Lord God. Gamitin mo po itong platform na ito na gamitin niyo po ang platform na ito bilang isang instrumento na kung saan, Lord God, ma-share, Lord God, ang salita mo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Sa mga nakakilala kay Jesus Christ, pray ko po, Lord God, na tani ko marinig nila ang salita mo, Lord God, makinig sila dahil salita mo ito. And salamat, Lord God, sininga na kahaponon kagingaan mo kami sang opportunity, Lord God. Tani, Lord God, ang mga tao, Lord God, nakikinig ng imong nga pulong si subong, Lord God. Tani nga hindi magauntat, Lord God. Tani na ka-tune in siya, Lord God, hanggang sa matapos ang programa nga ito. I-bless mo, Lord God, ang mga listeners namin, Lord. Kini nga kahaponon. Kag ikaw man magbulig sang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Kag pray ko man nga protectionan mo man sila, Lord God. And also, Lord God, gaan mo man sila ng wisdom na maintindihan man, Lord God, ang imong nga pulong. Kag prayer ko man, Lord God, nga i-guide mo sila, Lord God. And ikaw po ang nakakaalam sa kanilang mga struggle, sa kanilang mga tagipusoon, Lord God. Nga tani, Lord God, subong nga hapon kung paminaw man sila, Lord God, sang imong nga pulong, Lord God, nga tani nga wala sang mga balakid hadlang, Lord God, kundi ihatag man, Lord God, ang panahon, Lord God, nga makapamino sa sang imong nga pulong kag hasta, Lord God, matapos niya ang programa nga ito. I-bless mo man ang bawat isa. Salamat man, Lord God. Pray ko man, Lord, nga ikaw man magabulig sa akon sa pag-share, Lord God, sang imong nga pulong, O God. Ang mga natun-an ko halin sang imong nga pulong, Lord God, tani nga ma-share ko naman, Lord God, sa mga listeners and viewers namin ngayong araw na ito. And thank you so much, Lord God, sa paggamit mo sinin na platform, Lord. Ito na station, Lord God. I-bless mo po ito, Lord God. Ipalago mo pa, Lord God, ang station na ito. And also, Lord God, sa pagpapatuloy namin, Lord, tani, Lord, na ikaw ang masiyahan kag magalak sa aming gagawin.
ngayong hapon na ito. Patawara kami, Lord, sa amon mga paglapas, sa amon mga sala nga naobra, Lord God, sa imong mga wagid ikaw nalipay o natuwa, Lord God, sa amon nga ginaumra. Patawara man kami, Lord, unang-una sa lahat, ang aming mga hindi magandang iniisip, Lord God. Ang amon nga pagpanulok daw, ni nami, Lord God. Ang amon nga paghambal daw, di nami, O God. Ang amon nga pag-obra, Lord, nga daw di nami, gid. Inita ng Lord, ginaobra gid namon ini. Kag para sa amon, daw, tawhay lang nga obrahon namon, pero sa inyong mga mata, Lord, di gani ini nami. And hangit gid ikaw, Lord God, sa sala. Why? Dahil ikaw na Diyos ay holy and righteous God. Kag patawara man kami, Lord God. Pero salamat, Lord God, sa promisa na ginhatag mo, Lord God, sa amin na kung saan, kung kami ay hihingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw po na Diyos ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Sa aming pagpapatuloy, Lord God, sa ninahapon, ikaw po ang mag-guide kag magabulig sa bawat isa, Lord God. Iniamo ng mga pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, mga abyan, no, mga listeners and viewers ngayong hapon, hati-hatiin natin ito from verse 1 to 5. And unang-una natin na tatalakayin dito po sa verse 1, mga abyan. Hambal lang sa salita ng Panginoon, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Okay? And also sa verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Now, ito po ang una nating tatalakayin ngayong hapon, mga listeners and viewers. Okay? Now, tingnan po natin kung ano po ang background sini, mga abyan. Okay, now, ang background sini, mga abyan, ang Psalms 100, okay? Ito po ay isang Psalms na tinatawag na pagpapasalamat or thanksgiving. Isang awit po ito, mga abyan, na ginagamit ng mga Israelites. Saan? Sa kanilang pagsamba. Habang papasok pa sila sa templo. Grabe naman sila, no? Kita mo na ang mga Israelite that time, papasok pa lang sila sa templo, grabe. Kumakanta na sila. Okay? So, ibig sabihin, yung ginagawa nila, mga abyan, hindi tahimik na worship. Okay? Hindi tahimik na worship. Ito ay masaya. At saka, may yung tinatawag na may buhay. At saka puno ng pagpasalamat, mga abyan. So, ang Psalms pala, mga abyan, now titingnan natin, nakafocus pala ito. Saan po ito nakafocus, mga abyan? Nakafocus po ito sa Diyos. Ibig sabihin, mga abyan, ng mga Israelites, meron silang kinakantahan, meron silang siniserve, walang iba kundi ang Diyos, mga abyan. Okay, so ibig sabihin, ang Psalms 100, mga abyan, ay nakafocus pala ito kay Jesus. Hindi po nakafocus ito, mga abyan, sa tao, ha? Nakafocus po ito sa Diyos. At ano pa? At kung ano yung ating ginagawa, no? Kung paano tayo dapat tumugon or mag-serve sa Kanya. Yan po, mga abyan, ang Psalms 100. Okay? Now, pamangkot sininga hapon, mga abyan. Okay? Paano ka naglilingkod sa Diyos? Or paano ka kaya? No? Ano kaya ang ginagawa mo upang maglingkod sa Panginoon? Oh? No? Paano ka naglilingkod sa Diyos? Okay? Kung naglilingkod ka ba sa Diyos, napipilitan ka ba? Kung naglilingkod ka sa Diyos, routine na lang ba ito? Or kung naglilingkod ka sa Diyos, meron kang tinatawag na kagalakan. Alin sa tatlo? Okay, alin sa tatlo? Napipilitan ka lang ba? Rutina mo na lang ba ini? No? Or habang naglilingkod ka sa Diyos, masaya ka. May ara ka sang ginatawag na kalagalakan. Okay? Mga abyan, ito kasi ang nangyayari. Pwede ring tawag dito, naglilingkod ka sa Diyos,
pero wala ka namang joy. Hindi ka naman masaya. Pwede ba yun? Yes. Pwede kang naglilingkod sa Diyos, pero wala ka namang joy. Posible ba yun? Yes. Posible. Okay? At ano pa? Pwede ring tama yung ginagawa mo. Okay? Okay, tama yung ginagawa mo. Pero, mali naman yung puso. Pwede ba yun mga abyan, mga listeners and viewers? Posible ba yun? Yes, of course. Pwede. Okay? Pwedeng tama ang ginagawa mo, pero yung puso mo lang pala ang hindi tama. Kaya ang Psalms 100 mga abyan, hindi lang ito sinasabi na maglingkod tayo sa Diyos. Kundi kung papaano natin siya paglilingkuran. Yan mga abyan. Okay? So, hindi lang sinasabi ng salita ng Panginoon, serve the Lord with gladness. Kundi paano tayo or paano natin siya paglilingkuran. Now, ang title ng message natin, sininga kahapon ng mga abyan, is Serve the Lord with Gladness. May aras ang 3 kabagay na i-share ko sa inyo mga abyan, sininga kahapon nun. Serve the Lord with gladness. Number 1, mga abyan. Number 1 is a joyful expression in worship. Okay, verse 1 and 2. Yung kanina, binasa ko mga abyan. Sabi dito, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Now, himay-himayin natin. Number 1, make a joyful noise. So, hindi lang simpleng kanta mga abyan ang pamangkot. Kumakanta ka ba ng mga Christian music? Mga listeners and viewers natin ngayong hapon, kumakanta ka ba? No? So, hindi lang simpleng kanta. Okay? Kundi malakas at masigla. Okay? Kaya sabi dito, sabi ng salita ng Panginoon, make a joyful noise. Okay? So, dapat malakas, tapos masigla. Pero ang pinaka-importante dito mga abyan, hindi yung tinatawag malakas at saka yung masigla. Ang pinaka-importante dito, yung intention mo sa pagpuri sa Kanya. Okay? Yung intention mo. Kasi pwede kang aawit ng malakas at masigla, pero wala ka namang tawag dito. Hindi naman intentional yung ano mo. Baka iba yung kinakantahan mo. 'Di ba? 'Yun ang mangyayari. So, ibig sabihin mga abyan, ang worship dito mga abyan, hindi po ito tinatawag na passive. Hindi din ito tahimik lang, kundi buong puso at buong lakas mga abyan. Ano pa? Make a joyful noise unto the Lord. Tapos serve the Lord with gladness. Diyan po natin kinuha yung message or theme natin or title ng message natin ngayong hapon. Serve the Lord with gladness. Now, ang serve dito mga abyan, hindi lang ito tinatawag na ministry. Okay? Kasi pag narinig natin ang serve, ministry agad yan eh. Now, ang word pala dito na serve, hindi lang ministry, kundi buong buhay mo na paglilingkuran ang Diyos. Okay? Now, isa po na natutunan ko mga abyan, ano ang purpose, bakit ginawa ng Panginoon ang tao? Ang purpose pala na ginawa ng Diyos ang tao para mag-serve sa Kanya. To glorify God. Kaya inulit dito, sa Psalms, serve the Lord with gladness. Kasi ang purpose na ginawa ng Diyos ang tao to serve Him, to glorify God. Okay? Yan po mga abyan. So, hindi lang po yung tinatawag, ang importante dito na ginagawa mo, kundi tinitingnan din dito yung ugali natin habang ginagawa natin ito, yung pagsiserve sa Panginoon. Ano pa? Serve the Lord with gladness. At saka, ang last dito, mga abyan, is come before His presence with singing. Ibig sabihin, okay mga abyan,
ang paglapit natin sa Diyos dapat ay masaya. Come before His presence with singing. Kasi lalapit tayo sa presensya ng Diyos. Dapat tayo ay masaya. Dapat ikaw ay excited. Okay? Excited. Kagaya ba pag Sunday, hindi ba? Pag Sunday, excited ka na magpunta sa church at magsamba sa Diyos. Hindi yung pagkarinig mo na, ay Sunday naman, gaoy, ayoko magkadto sa church, patay. Delikado yun. Okay? So, ibig sabihin mga abyan, no? Come before His presence with singing, dapat nagpapalapit ka sa Panginoon na may kagalakan, may kasiyahan, at puno ng tinatawag na excitement. Natutuwa ka. Diba? Yung para bang sa mga unga na kung may outing, like for example, maliligo sa swimming pool, o pag sinabihan mo, excited agad yan. Kapag tinanggal ng parents, like for example, na hindi tayo matutuloy, di ba? Daw tingnan mo ang face ng mga unga daw daw malungkot. Pero pag alam niya na pupunta doon, maliligo ng swimming pool, excited na excited yan. Dapat ganun tayo mga abyan. No? Ang paglapit sa Diyos, dapat may kagalakan, may kasiyahan, at puno ng tinawag na excitement mga abyan. Okay? Now, tingnan natin dito. Ang tunay na worship, mga abyan, hindi lang pala dapat external. Dapat pala ito ay internal. Ibig sabihin, hindi lang outward appearance, kundi dito sa puso, mga abyan. Balikan natin, pwede kang kumanta, pero wala naman yung puso mo. Pwede ka naman mag-serve sa Panginoon, pero wala namang joy. Pwede ba yun? Posible ba yun? Yes, of course. Pero, hindi yan ang gusto ng Diyos. Now, tatlo kabagay mga abyan. Number 1 naton. Okay, number 1 naton is a joyful expression in worship. Number 1 naton mga abyan is worship should be joyful. Sabi ng Psalms 95 verse 1 and 2, let us sing and shout joyfully. Philippians chapter 4 verse 4. Sabi niya dito, rejoice in the Lord always. Kanta ito eh. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. No, yan. Rejoice in the Lord always. Ibig sabihin, always. Hindi lang ngayon lang. Okay? So, ibig sabihin mga abyan, ang joy dito, hindi po ito optional. Ito po ay utos ng Panginoon. Okay? Yan po ang number 1 natin. Worship should be joyful. Pangalawa mga abyan is serving God is a privilege. Pati baka mo sina? Pribilehiyo mga abyan. Nag-serve kita sang omnipotent God, powerful God, mighty God. Privilege na. Makaserve kita sang creator nga Diyos. Nga-create sa aton. Serve God is a privilege. Tani mga abyan, ang pag-serve sang Ginoo, hindi siya burden. Hindi siya bala may kabugatan. Okay? Daw, gaserve ko sang Ginoo, dubog at bala. Dapat tani mga abyan, hindi tani ganyan. Okay? Now, sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 47. Okay? Amuni ang ginhambal ni sang pulong sang Ginoo sa mga katawan sang Dios. You did not serve with joy and gladness. Bugat pala sang ila nga tagipusoon ang pag-serve sang Ginoo. Dapat mga abyan, no? Pribilehiyo tani ang pag-serve, hindi siya burden. Ano pa? 2 Chronicles chapter 16 verse 23 to 25, serve with joy. Bakit mga abyan?
Nagsiserve tayo sa Panginoon dahil siya po ay dakilang Diyos. Okay? Great God. Dapat mag-serve tayo ng may kagalakan. Bakit? Siniserbihan natin ang dakilang Diyos. Hindi po siya, natural lang. Kung tao lang yan, walang problema. Bakit so siserbihan siya? Okay? Dahil Diyos siya, great God, dakilang Diyos, kailangan natin siyang pagserbisyuhan. At ang pangatlo mga abyan is, God desires the heart, not just the action. Ibig sabihin mga abyan, ang sang Ginoo, ginapangita sang Ginoo gali mga abyan sa pag-serve sa Kanya ay yung tagipusoon naton. Yung heart, hindi niya yung ano ng Diyos kung maganda nga ang ang boses mo pero wala naman yung tagipusoon mo sa Kanya, hindi ba? May pastor kami na tapos young people upod ko dati sa Cagayan de Oro. Siyempre galing kami mga abyan sa camp. Daw gid ang ilang tagipusoon bala na gid sila sang pulong sang Ginoo. Pag uwi namin doon, tapos pagka Sunday nag-church kami, atat gid sila magkanta sang Ginoo. Wow, grabe. Pagkanta nila to, gid sila. Ginatawag nga unison separately. Okay? Imbis na dapat may harmony, daw sila, iba-iba sang boses bala. No? Di man nami ang ilang boses gid. Ang mga membro kato grabe gadungo gid kay ang iba to kadlaw. Siyempre daw amo nga ni harmony nga separate. Okay, pero kahit ganun yung boses nila mga abyan, yung kanilang tagipusoon ang pamangkot. Tinitingnan ba ng Panginoon yung magandang boses na to? Okay? Yung kanilang pagpursigi na gusto nilang kumanta sa Panginoon. So, tinitingnan ng Panginoon, mga abyan, yung heart, hindi po yung action. Now, sabi dito sa John chapter 4 verse 23, worship in spirit and truth. Worship in spirit and truth. Isaiah 29 verse 13, their hearts are far from me. May ara pa lang mag-worship mga abyan na ang ga-worship sang Ginoo pero ang ilang nga tagipusoon layo gid sang Dios. Ay. Okay, mga abyan, hindi siya nami bala. Okay? Now, ini mga abyan, may ara kita sang may mga listeners and viewers kita nga may ara sa mga work, may mga trabaho. Okay? Now, kung ikaw ay empleyado or nagtatrabaho, no? Kapag nagtatrabaho ka sa isang company, ginagawa mo talaga ang lahat. 'Di ba? Pero may ara ka ba na matikdan diyan or na observe nga may ara ka sa mga kauban mo diyan nga gatrabaho pero damo sang reklamo? Amo na abyan na-experience ko na. No? Na-experience ko na. Nung nagtrabaho ako sa Ribisco Company sa Bukidnon, no? Sa Mindanao, okay? Siyempre, nakapagtapos ako ng tinatawag na vocational. Hindi pa ako nagseminary doon. So, nakapagtapos ako ng vocational, ang kinuha ko ay automotive. So, pagkatapos ko magtrabaho sa Ford Company, siyempre dahil meron, no, binata, hindi dapat naghahanap ng tinatawag na malaki yung sahod. Ngayon, nung nakatrabaho ko dun sa Ribisco Company, may ara ko to sang kaibahan nga worker doon nga pinapatrabaho na gani daw pero daw bala siya daw siya yung owner ng company. Halas ang mga palaging nag-uutos pero parehas naman kami na trabahante doon.
Tapos kung bibigyan siya ng trabaho, nagrereklamo. Ayun. So nananatili na lang siyang sa yung nagtatrabaho ko doon. Nananatili na lang siya sa taga-sahod. Yung pagkain, yung funky. Ngayon, ako mga biyan, ang una, sa sa packing. Pero sa ID pala namin, nilalagay pala yun kung ano yung trabaho mo talaga. Like for example, automotive ka, hindi sa machine. Okay, so nakalagay doon sa akin, sa ID ko sa machine. So ngayon, dahil bago ko lang ako napasok doon, so doon ako nilagay ng head namin sa packing. So packer ako doon. Pagkatapos naman, dahil maraming mga babae doon, so priority nilang babae na sila yung packer. So ako naman, pinalit ako doon sa yung kasama ko na palaging nagrereklamo at saka nang uutos. So ako yung pinapalit doon kasi yung mga ginasalok niya na products ng funky, hindi namin ang pag-ayos. So ngayon, may na-experience ako mga abyan na marunong mag-file sa mga like for example, yung sako, like for example, kung alam nyo kung ano yung baog, yung kamuting kahoy na ginauga. Tapos so yan, marunong ako mag-file niyan mga abyan. So ngayon, nung ako ang nagtatrabaho doon sa taga-salok ako ng product ng funky. Lahat ng maayos. Maayos. Kasi gina-file ko. Anong tawag sila? Basta maganda pagka-file. Yun ang ginagawa ko while salok ako sang product. Now, ngayon nakita ko sang isa namin ka-head doon. No? Sabi niya ang ganda ng ginaobra niya ng ng tawag dito yung pagka-file. Kasi nilalagay kasi yun sa sa transparent na mga abyan na cellophane yung malaki. No, mga mga lagko nga mga transparent na cellophane. So gina-file ko na. Nakita niya. Sabi niya na ang husay ng ginawa mo is pirat. Hindi pa ako pastor nun. Ako, bakit sir? Sabi niya na yung pinaano ko dito sa inyo daw daw basura man ang pero sa iyo daw ang ganda tingnan. Naka-file lahat. Okay, tapos ikaw lang mag-isa dito sa sabi ko, ganyan lang talaga ako sir magtrabaho sir. Tiningnan niya yung ID ko. Tiningnan niya yung ID ko. Nung tiningnan niya yung ID ko mga abyan, ay, sa machine ang nakalagay. Sabi niya, basi na dito ka sa ikaw. Taga-salud ikaw ang product ng funky. Samantalang yung sa ID mo ay nasa sa machine. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. No, dapat hindi ka dito, dapat sa machine ka. O ngayon pagka kinabukasan mga abyan, ayun. Kinabukasan, hindi na ako dun sa taga ng product. Doon na ako sa sa machine. Kaya kasi mga abyan, ang galing sa frying, mainit kasi yan. Pagdating doon sa sa machine, yung may irap na ini sila. Balot na itong product ng funky. Aircon pala yan. So doon sa akin mga abyan, grabe ka ka init-init pala daw. Ganito kainit sa panahon natin. Oh. Ngayon, okay, tiningnan niya yung yung ID ko at nilipat ako doon sa machine. Oh. So, galing sa mainit at napunta doon sa aircon. Oh, di na lang tuldok na lang ako kasi naka-touch screen kasi yun mga abyan . So, ang ginaanuhan ko na yung paano yung temperature. Kasi hindi kasi pwede yan na ipasok mo kung mainit ang product mga abyan kasi magmo-moist kasi yan. Bawal yan, back job yan. So, kailangan mo yan ng malamig. So, doon ako sa aircon. So, yun ang nangyari. Ngayon mga abyan, yung yung
kasama ko na nagrereklamo, binalik doon. Binalik. Oo. Ngayon nakita niya ako sa loob. Sabi niya, grabe ka Spirit ha. Dati dito ka sa labas, ngayon nasa aircon ka na. O, kita mo. Basi mga abyan. Okay? Basi. Ganyan mga abyan. Kung nagtatrabaho ka, ibigay mo, itudo mo. Okay? Hindi ka panay reklamo. Yan mga abyan. O, kita mo, kung hindi ko yun inayos ng mabuti yung una ko na di mahahalata yung ko, yung ginawa ko doon. O hindi ako ma-change yung location ko or yung ko doon, position ko doon. Hindi ba ganyan? Sa company din, ganyan. Sa mga trabaho, kahit saan mga abyan. Kung nagtatrabaho ka, huwag kang puro reklamo. Gawin mo kung ano ang trabaho mo. Yan. Okay? Gawin mo. Tapos, kung nagtatrabaho ka, dapat masaya ka. Yun ang ginawa ko mga abyan. Masaya ako doon, kahit mainit. Tapos pinafile ko ng mabuti. Yan. Kasi masaya ako sa tinatrabahuan ko. O, ngayon mga abyan, kung diin ka man nagtatrabaho subong, sa government ka man, sa hospital, o kung sa mga hotel, o kung kahit saan dyan man. Okay? Gawin mo kung ano ang trabaho mo. Dapat kung nagtatrabaho ka, masaya ka sa ginagawa mo. Ganun din mga abyan, balik natin sa Panginoon. Ang pag-serve natin sa Panginoon, ganun din. Dapat masaya ka. Okay? Dapat masaya ka. Okay? Dahil tandaan natin mga abyan, hindi tinitingnan ng Panginoon ang panlabas, kundi tinitingnan ng Panginoon ang tagipusoon. So what's the lesson mga abyan? What's the lesson? So hindi sapat na naglilingkod ka lang. Dapat mga abyan, may aras ang tinatawag na joy. Dapat may kagalakan. Okay mga abyan? So ang application natin, i-check mo kung ano ang nasa tagipusoon mo. At pamangkutabala ang imong sarili. Naglilingkod ba ako dahil sa gusto ko or dahil kailangan? Okay? So, tandaan natin mga abyan, naglilingkod ka ba sa Diyos dahil gusto mo o dahil kailangan lang? Oh. So muna mga abyan, number 1 natin, grabe pa, napahaba yung number 1 natin mga abyan na wala pa ganing number 2. So number 1 natin mga abyan is a joyful expression in worship. At ang pangalawa natin, pangalawa is a right understanding. Serve the Lord with gladness. Number 2 is a right understanding of God. Verse 3. Know that the Lord, He is God. Okay? Know that the Lord, He is God. Now, tingnan natin. Know. So, hindi lang head knowledge mga abyan ang pag-serve sa Panginoon, kundi personal understanding. Dapat alam mo kung sino yung siniserbihan mo. Ano pa? The Lord, He is God. Okay? Ibig sabihin, siya yung supreme authority natin, siya yung ruler, at saka sovereign God. Okay? Sovereign. Ano pa? It is He who has made us. Dapat alamin mo mga abyan ang pag-serve mo sa Diyos. Dapat alam mo kung sino siya. Okay? Sino gani siya? It is He who has made us. Ibig sabihin, siya yung Diyos na lumikha sa atin. So, ibig sabihin mga abyan, hindi tayo self-made. Diyos ang gumawa sa atin. Okay? Huwag kayong maniwala mga abyan ha na galing tayo sa unggoy ha. Hindi ako ba? Kahit ganito yung face ko, abyan, mga abyan, pero hindi talaga, ayaw ko talaga.
nagaling ako sa unggoy. Okay? Kung titingnan mo, kung nakakita ka na ng unggoy, nung bata ka pa, tapos ngayon ay malaki ka na, tingnan mo kung nag-evolve ba talaga ang unggoy na nagiging tao. Okay? So, it is He who has made us. Ibig sabihin, hindi tayo self-made, kundi ang Diyos ang may gawa sa atin. Ano pa? And not we ourselves. Ano ang ibig sabihin dito mga abyan? Ang salita dito na and not we ourselves. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi tayo. Okay? And not we ourselves. Ibig sabihin nito mga abyan, ang pag-serve natin sa Panginoon, sa Panginoon, tanggalin natin yung tinatawag na pride. Tanggalin natin yung tinatawag na magiging dependence ka na lang sa sarili mo. No. Okay? Dapat nagdidepende tayo sa Panginoon. Okay? So, and not we ourselves. At ano pa, mga abyan? We are His people and the sheep of His pasture. Ibig sabihin mga abyan, dapat ikaw kag ako may ara sang relasyon nga tuod-tuod sang Ginoo. Bakit? Sino ang tagabantay natin? Shepherd? Walang iba kundi si Jesus. Okay, ang Psalms 23:1, hambal niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay. So, dapat hindi tayo magiging independent sa sarili natin. Dapat magiging dependent tayo sa Panginoon. Okay? Kasi hindi natin kaya mga abyan. Hindi natin kaya. Okay, so mga abyan, hindi magiging tunay ang ating pag-worship sa Panginoon kung mali naman ang tingin natin sa Diyos. So ang tamang worship mga abyan ay nagsisimula sa tamang pagkilala sa Panginoon. Unang-una mga abyan, okay, kilalanin muna natin ang Panginoon. Ang pamangkot, kilala mo na ba ang Diyos? Hindi ka nakapag-worship sa Kanya kasi hindi mo pa siya kilala. Kilalalin mo anay para ma-worship mo imaw. Okay? Now, tatlo kabagay mga abyan. Number 1, God is sovereign. Okay? Isaiah chapter 45, verse 5. I am the Lord and there is no other. Ibig sabihin, wala nang ibang Diyos. Siya lang ang iserve mo. Daniel chapter 4, verse 35. He does according to His will. God is sovereign, mga abyan. Pangalawa, God is our creator. Tandaan natin mga abyan na siya po ang ating creator. Genesis chapter 1 verse 27. God created man in His own image, in His own likeness. Okay, mga abyan, amo na. And ano pagid? Colossians chapter 1 verse 16. All things created through Him. Lahat po ng nakikita nyo dito sa mundo, mga abyan, sa kalawakan, all things created through Him. Ang nag-obra sina, walang iba kundi ang Diyos. At pangatlo mga abyan, God is our shepherd. Siya ang bantay sa aton mga abyan. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. At ano pa mga abyan? John chapter 10 verse 11, Jesus Christ is the good shepherd. Okay? Illustration natin dito mga abyan. Tupa. Okay? Karnero or tupa. Ang mga tupa mga abyan, hindi yan sila marunong makasurvive or yung mag-isa sila wala. Hindi yan makakasurvive. Kailangan nila ng tinatawag na shepherd. Yan. Sa time ni Jesus Christ, damo sa mga shepherd. Isang hindi pa ginunga si Jesus Christ, ang una nga nakarinig sang balita, ang mga shepherd, mga abyan. Gabantay it karnero. Gabantay it tupa. So, tandaan po natin mga abyan,
Hambal ang Psalms 23, the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, tayo yung mga karnero, mga abyan. At ang shepherd natin, walang iba kundi ang Diyos, si Jesus Christ. Okay, mga abyan, ganun tayo mga abyan. Kailangan natin, walang iba si Jesus. Kailangan natin ng Jesus. Okay? So, anong lesson natin mga abyan? Ang tamang pagkilala sa Diyos, nagdudulot ito ng tamang pagsamba sa Kanya. Now, in application, ang pamangkot mga abyan, kilala mo na ba talaga ang Diyos? Okay? Or baka kilala mo lang ang Diyos dahil sa pangalan niya. Oh. Saan dyan sa dalawang mga abyan? Kilala mo na ba ang talaga ang Diyos? O kilala mo lang siya dahil sa pangalan? Nakarinig ka, si Diyos, si Jesus, kilala ko yan. Pero hindi mo talaga alam kung ano yung ano nito. Kung pamangkoton ka, kilala mo si Jesus? Oo, kilala ko si Jesus. Pamangkot, sino si Jesus? Ano sasabihin mo kaya? Dito ka na mga abyan, yung lesson natin, kanina yung 3. Si Jesus ay Creator. Amo na, ampal. Ba sinasabi mo na Creator si Jesus? Kita mo dayon ang verse. Walang iba nga nag-create sa aton, sa tanan, sa hindi mo nakita kag nakita mo ang Ginoo ang nag-create. So amo na mga abyan bala ang pagkilala sa Panginoon. By that, okay mga abyan, magdudulot iyan ng tamang pagsamba. Okay, na tayo sa pangalawang mga abyan, punta na tayo sa pangatlo na tayo. Kasi alas 3:50 na. Okay? Baka lumagpas pa ako dito pero okay lang siguro kung lumagpas ako dito. Ko lang. Okay? Pangatlo mga abyan. Pangatlo is a thankful response to God's goodness. Ito na yung response naton sa Ginoo. Ano gani ang response naton? Ang pagpapasalamat mga abyan. Enter into His gates with thanksgiving. Amo ini verse 4 to 5 mga abyan. Now, hati-hatiin natin. Okay, enter and then with thanksgiving. Hindi lang pagpasok, kundi tama yung ating tagipusoon. Okay, ano pa? With praise. Hindi tahimik lang, kundi dapat express mo talaga. I-express mo. And then, be thankful to Him and bless His name. Pamangkot mga abyan, nagapasalamat ka ba sa Ginoo? Pag may blessing nga gaabot sa imong nga kabuhi, nagapasalamat ka ba sa Ginoo? Kasi hindi ka gapasalamat mga abyan. Tandaan mo mga abyan. Tandaan natin mga abyan. Okay? Yung mga nakamit natin, yung dumadating sa atin, hindi po iyan galing sa atin. Galing po yan sa Diyos na binigay po sa iyo. Pinagkatiwala sa iyo. Blessing po yan galing sa Panginoon. Huwag mong sabihin na lahat ng ito ay galing sa sa pagtrabaho ko, sa ginawa ko. Hindi. Unang-una pa lang abyan yung lakas. Palang walang-wala ka na. Nagagawa mo yan yung mga trabaho mo dahil yan sa kalakasan na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya mga abyan, ang mga nakuha mo or nakamit mo, hindi yan sa iyo. Galing yan sa Panginoon. Sa buong may kapal. Kaya pasalamatan mo siya. Okay? Pasalamatan mo siya. Ang pamangkot, nakapasalamat ka ba sa Ginoo? Kaina sa umaga, nakapasalamat ka sa Ginoo? Pagbugtaw mo bala? Sige, nakapasalamat ka sa Ginoo? Dapat pasalamat ka sa Ginoo. Lord, salamat. Dahil ginggaan pa mo ko sang another day. Hindi ba? Another day. Another day mga abyan. Diba? May mga tao nga, may iba nga mga tao dyan, hindi na nakagising. Kita mo? Hindi na nakagising.
Remember niyo si Rico yan? O, yung gwapo, yung ano ng sikreto ng mga gwapo. O, anong nangyari sa kanya? Di ba? O, pagka umaga, hindi na nakagising. Kita mo na? Mga abyan. Kaya, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon, mga abyan. Pasalamat mo na, Lord, thank you sang libre nga gininhawa. Okay? Eh, siyempre, libre yun eh. Yung hangin, libre. Oh. Pasalamatan mo, abyan, ang Panginoon. Okay? So, dapat, paulit-ulit natin pasalamatan ang Panginoon. Ibig sabihin, dapat i-lifestyle na natin, mga abyan, na pasalamatan ang Diyos. Oh, umaga, pasalamat sa Panginoon. Pagkatapos sa trabaho, pagbalik sa pamamahay, pagtulog, pasalamat pa din sa Panginoon. Oh, wala. Dapat lifestyle na ito, mga abyan. Okay? Verse 5. For the Lord is good. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Amo na ang kasabihan na God is good all the time. And all the time, God is good. Okay? For the Lord is good. Hindi lang ginagawa niya. Okay? Kundi, He is good. Walang ibang na mabuti kundi ang Diyos lang gid. Ano pa gid? His mercy is everlasting. Mercy. Yung awa ng Panginoon is everlasting. Pasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Kasi ang mga Israelite that time, mga biyan, kapag sila ay nagkasala, goodbye sila sa Panginoon. Death agad. Death agad yan. Pasalamat nga ni tayo ngayon, mga abyan. Dahil bugay lang gid sang Ginoo. Makagawa tayo ng kasalanan. Pag humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, i-forgive ka agad ng Panginoon. Yan po ang mercy ng Diyos. Kung dati pa yan, muna nga nakakatakot ang Diyos. Hindi siya nakakatakot na yung, like for example, baka iniisip nyo yung parang aswang. Hindi. Ganyan yung takot. Kung paano siya magalit, mga abyan. Okay? Pagpasalamat tayo, mga abyan, subong. Dahil His mercy is everlasting. Hindi nauubos, mga abyan. At saka, hindi nagbabago kailanman ang Diyos. Kung ano siya from the beginning, ganun din siya hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago, mga abyan. Ano pa? His truth endures to all generation. No? Faithful ang Diyos, mga abyan. Ang pamangkot kita, faithful ba kita sa Ginoo? Faithful ang Diyos. Kahit ang mundo ay nagbabago, faithful pa din ang Panginoon. Ang mundo, hindi faithful. Kasi nagbabago. Okay, mga abyan? Now, 3 kabagay ibibigay ko sa inyo, mga abyan. Number 1, God is good. God is good. Psalms 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Taste. Hindi yung tikman mo, ha, kundi subukan mo ang Diyos. Matitikman mo kung gaano siya ka buti. May na ang abyan, ha. James chapter 1 verse 17, every good gift comes from heaven. Okay? Every good gift comes from Him. Lahat po ng blessing, mga abyan, tandaan po natin, galing po yan sa Diyos. And then, pangalawa, God's mercy is everlasting. Okay? Amo na ang sabi sa Lamentation chapter 3 verse 22-23. There are new every morning, great is thy faithfulness. No? His mercy are new every morning, mga abyan. Ano pa? Ephesians chapter 2 verse 4-5. Rich in mercy ang aton nga Diyos. Kag pangatlo, God is faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13. He remains faithful, mga abyan.
Buti pa ang Panginoon, faithful. No? Tayo kaya? Faithful ba tayo? Hebrews chapter 10 verse 23. He who promised is faithful, mga abyan. Kapag nag-promise ang Panginoon, hindi talaga mabibigo. Huwag lang ang tao. Bakit? Alam natin yan, may kasabihan. Kapag ang tao ang nagpromesa, promises are made to be broken. But not sa Panginoon. Okay? Kasi ang promesa ng Diyos, tuod gid ina. Pag tao, huwag ka na lang maniwala. Okay? Hebrews chapter 10 verse 23, He who promised is faithful, ang Panginoon. Diba? Parang ano lang na mga abyan, parang parents naton bala. Kahit minsan tayo ay pasaway na mga unga, hindi pa rin sila nawawala ng pagmamahal. Yan. Amo na mga abyan ang aton nga Ginoo bala. Okay? So, parang mga magulang, no? Kahit gaano ka kapasaway pero ginabaklan ka gyapon. Kasi hindi nawawala yung kanyang pagmamahal. Ganun ang Diyos, mga abyan. Consistent at saka mabuti ang Diyos. Okay, what's the lesson? Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong nakakakilala sa Diyos. In application, mga abyan, matuto kang magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, mamaya mga abyan, simulan mo na magpasalamat sa Kanya. Okay? Simulan mo na magpasalamat sa Kanya. Okay, mga abyan, dito tayo magtatapos sa Psalms 100. Ito yung tinuturo niya sa atin. Number 1, worship with joy. Tapos, kilalanin natin sa mayad. Know God deeply. Pagkatapos, kapag nakilala mo siya, dapat ito yung response natin. Okay? Dapat magiging magpasalamat ka sa Kanya. Okay? Response with thanksgiving. Okay, mga abyan? Ang pamangkot, last mga abyan, naglilingkod ka ba ng may kagalakan? Ikaw na ang makakasagot niyan, mga abyan. Okay? Now, muni ang ibilin ko lang sa inyo mga abyan nga mga question. Number 1, do you serve God with joy or out of obligation? Pangalawa, what is your attitude when you worship or serve God? Ano kuno daw ang imo nga attitude kung ga-worship ka sang Ginoo? Tuod-tuod ba or hindi? Pangatlo, do you truly know God? Alam mo ba talaga ang Diyos? Okay? Or just know about Him? Pang-apat, what are you thankful for today? Yan mga abyan. Ano ang papasalamatan mo ngayong araw na ito? At panglima, how can you serve God with gladness this week, mga abyan? Okay? Hopefully mga abyan, ining salita ng Panginoon, makakatulong sana ito sa inyo. Okay? Serve the Lord with gladness. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord God. Sininga kahaponon. Thank you so much, Lord God, once again sa paggamit mo sininga platform na kung saan mo ini ang source na kung saan makapag-share ng salita mo. Na kung saan, Lord God, ang mga listeners and viewers, mga tao po, Lord God, makakarinig ng salita mo. Thank you, Lord God, for reminding us through your word, O God, that serving you is not a burden, but a privilege. And patawara man kami, Lord, sometimes or many times, gid, we serve you without joy. Tapos ang amon nga tagipusoon, Lord, daw layo gid. Though present ang action namon bala. Patawara man kami, Lord God. Forgive us, Lord. Kag sininga hapon, Lord God, buligi man kami, tudloi man kami, Lord God, to worship you with gladness, O God. Buligi man kami, Lord, na while ga-serve kami sa inyo, Lord God, ma-feel namon ini sang amon nga tagipusoon.
Kag habang nafi-feel naman ay Lord God, tani nga mabatyagan kag mabalaan ka man namon Lord God. Makilala ka man namon o God. Kag buligi kami Lord God nga maintindihan ka namon nga ikaw nga Diyos. Ikaw gali ang creator. Ikaw ang amon nga magbalantay, amon nga shepherd o God. And our God ang amon nga Diyos. Salamat man Lord kay gingaan mo kami sang privilege nga makaserve sa imo nga dakilang Diyos. Kag angayan kagid Lord God nga serbisyohan, it's because ikaw nga Diyos ay dakila. Buligi man Lord God ang mga listeners and viewers Lord God sini nga kahapon nun, especially sa imo nga pulong o God. Ini ang amon mga pag-ampo kag pasalamat. In Jesus name we pray. Amen and amen. Alright mga kabyan, salamat gid. Lumagpos po tayo, 4:04. Pero okay lang. Okay lang, ma'am, no? Okay, mga kabyan, salamat sa salita ng Panginoon. Naway ang Panginoon po ay mag-bless po sa inyo, sa ating mga listeners and viewers dyan. No? Salamat sa salita ng Panginoon at salamat sa pakinig, no, sa salita ng Panginoon. Alright, no? Salamat and once again, no? Ang programa po natin every Thursday 3 p.m. with Pastor Jonathan, no? Altes and yours truly Pastor Ariel Esperat na nagsasabing magandang hapon sa lahat and God bless you po.